Magandang araw. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang posibleng pagpasok ng tatlong kilalang imports sa tatlong malalakas na PBA teams. Unahin natin ang isa sa mga pinaka-pinag-uusapan ngayon, si Rondae Hollis-Jefferson na inaasahang maaring mapunta sa Ginebra. Kilala si Rondae bilang isang versatile na player na kayang maglaro sa maraming posisyon. Malaki ang potensyal niya na maging susunod na pamalit kay Justin Brownlee, lalo na sa mga pagkakataong hindi available si Brownlee. Alam naman natin na matagal nang kilala si Brownlee sa kanyang husay at consistency sa Ginebra, kaya kung sakaling si Rondae nga ang mapili, malaki ang magiging pressure sa kanya. Pero base sa pinakita ni Rondae sa mga nakaraang laro sa PBA, kitang-kita ang kanyang dedikasyon at leadership sa court. Marunong siyang dumepensa, marunong din siyang mag-facilitate ng plays, at hindi rin siya natatakot kumuha ng crucial shots. Kung mapupunta nga siya sa Ginebra, tiyak na makakatulong siya sa sistema ng team na kilala sa mabilis na opensa at matinding depensa. Sunod naman ay si Kenneth Faried na kinokonsidera ng Magnolia bilang posibleng import nila. Si Faried ay isang dating NBA player na kilala sa kanyang high energy, rebounding, at hustle plays. Sa height niyang bagay na bagay para sa PBA style of play, swak na swak siya sa sistema ng Magnolia. Kung mapipili siya bilang import, tiyak na mabibigyan niya ng dagdag na lakas ang frontcourt ng team. Sa kanyang karera, maraming beses na siyang nagpakita ng determinasyon at galing sa ilalim ng ring. Hindi man siya kilala sa 3-point shooting, malaki naman ang naibibigay niyang presence sa ilalim, lalo na sa rebounding at shot blocking. Ang Magnolia ay kilala sa physical na laro at depensang hindi basta-basta. Kaya kung si Faried nga ang mapunta sa kanila, tiyak na babagay siya sa ganong style. Dagdag pa dito, sanay si Faried sa mabilisang takbuhan at mataas na intensity ng laro, kaya malaking tulong ito para sa isang team na gustong maging mas dominant sa paint at panghuli. Si Montrezl Harrell na kinokonsidera ng SNG bilang posibleng next import nila. Isa rin siya sa mga dating NBA players na kilala sa kanyang explosiveness at energy sa loob ng court. Si Harrell ay may reputation na isang hard worker at enforcer type na player. Kung siya nga ang mapunta sa Andy, tiyak na makakadagdag siya sa already powerful lineup ng team. Kilala ang Landy sa kanilang depth at talent, kaya kung may madadagdag pang isang tulad ni Harrell, mas magiging solid pa ang kanilang rotation. Sanay si Harrell sa physical na laro, at hindi rin siya nauubusan ng energy sa buong laro. Mahusay siyang mag-roll to the basket, mahusay din siyang dumepensa laban sa mga big man, at may kakayahan siyang gumawa ng sarili niyang opensa. Kung siya ang magiging import, malaki ang mayaambag niya sa sistema ng SNG na kilala sa pagiging organized at methodical sa opensa. Kung titignan natin, mukhang mas magiging exciting pa ang PBA kung matutuloy ang pagpasok ng tatlong import na ito. Si Rondae na posibleng maging susunod na leader sa Ginebra, si Faried na pwedeng magpatibay sa Magnolia, at si Harrell na kayang magdagdag ng intensity sa Landy. Pare-pareho silang may kanya-kanyang lakas at style ng laro, pero lahat sila may potensyal na magdala ng malaking impact sa kani-kanilang mga team. Malaki ang magiging epekto nito sa overall competition sa liga, dahil hindi lang basta pangalan ang dala ng mga players na ito, kundi actual skills at experience mula sa mas mataas na level ng basketball. Kaya kung sakaling matuloy ang mga ito, mas magiging mataas ang level ng laro sa PBA. At mas magiging kapanapanabik ang bawat matchup. Siguradong marami ang aabang sa performance nila at kung paano sila mag-adjust sa style ng laro dito. Maraming fans ang excited makita kung paano bibigyan ng bawat team ng pagkakataon ang mga imports na ito na patunayan ang sarili nila. At kung sakali man silang tuluyang mapunta sa kani-kanilang teams, makikita natin kung sino sa kanila ang mas babagay sa style ng laro sa PBA. Hindi magiging madali ang adjustment pero dahil sa kanilang karanasan, malaki ang tsansa na maka-adapt sila agad at makatulong ng malaki. Sa ngayon, wala pa man ang final na desisyon, pero hindi maikakaila na malaking usapan ang mga potential na ito, at mukhang maghahanda na ang mga teams para sa mas matinding laban. Sa bawat import na posibleng pumasok, may kasamang expectation, may kasamang pressure, pero higit sa lahat, may malaking opportunity na maipakita ang tunay nilang galing sa harap ng mga passionate na fans ng PBA. Siyempre, habang patuloy ang mga pag-uusap tungkol sa posibleng pagpasok ni Rondae, Faried, at Harrell, hindi rin maiiwasan na pag-usapan ang magiging epekto nito sa mga local players. Kapag may import na may mataas na level ng laro at karanasan, natural na mas tataas din ang level ng kompetisyon sa loob ng team.
Ito ang klase ng sitwasyon na pwedeng magpabuti sa performance ng mga local players dahil mapipilitan silang ibigay ang best nila araw-araw. Sa training pa lang, ramdam na agad ang pagbabago sa intensity kapag may ganitong klaseng import na kasama. Para sa coaching staff, mas lumalawak din ang options nila sa rotation at mas nagiging flexible ang mga play na pwedeng gamitin. At para sa mga fans, mas exciting panoorin ang laro dahil hindi lang basta import ang pinapanood, kundi import na may tunay na impact sa laro. Hindi rin pwedeng baliwalain ang chemistry na kailangang buuin kapag may bagong import na darating. Sa PBA, napakahalaga ng teamwork at communication sa loob ng court. Kahit gaano pa kagaling ang isang player, kung hindi siya marunong mag-adjust sa sistema ng team at sa kultura ng laro dito, magiging mahirap para sa kanya na magtagumpay. Pero kung pag-uusapan si Ronday, si Farid, at si Harel, pare-pareho silang kilala sa pagiging team players. Maraming beses na rin silang naglaro sa mga sitwasyong kailangan nilang makisama sa iba't ibang klaseng teammates at coaches. Kaya kung mabibigyan sila ng tamang guidance at suporta mula sa team, may malaking chance na agad silang makasabay at maging epektibo hindi lang sa stats kundi sa overall performance ng buong grupo. At kung mangyari ito, panalo hindi lang ang team kundi pati na rin ang buong liga. Isa pa sa mga pwedeng idulot ng pagdating ng mga ganitong klaseng import ay ang dagdag na exposure ng PBA sa international basketball community. Kapag may dating NBA players na lumalaro sa liga, natural na napapansin ito ng ibang fans at scouts sa labas ng bansa. Nakakatulong ito para mas makilala ang local talents natin at mas mapansin ang level ng laro sa liga. Hindi lang puro entertainment ang hatid nito, kundi tunay na growth para sa basketball sa bansa. At kung maganda ang pakikitungo at experience ng mga imports na tulad nina Harel at Farid sa PBA, may posibilidad na mas maraming quality players mula sa labas ang mainteresan ding maglaro dito. Mas nagiging competitive ang environment at mas marami pang young players ang na-inspire na mag-improve at mangarap na makalaro rin sa ganitong level. Sa huli, ang pagdating ng mga imports na ito ay isang malaking hakbang hindi lang para sa kani-kanilang teams kundi para sa buong PBA. Nagpapakita ito na seryoso ang mga teams sa pagkuha ng mga players na makakatulong talaga sa kanilang kampanya. At kung makikita natin ang commitment ng mga imports na ito na mag-perform at magbigay ng effort sa bawat laro, lalong tumataas ang respeto sa liga. Para sa mga fans, ito ang klase ng development na nagbibigay saya at excitement sa bawat game. Para sa mga players, ito ang oportunidad para matuto, lumaban, at patunayan ang sarili sa mas mataas na level ng competition. Kaya kung mangyayari man ang lahat ng ito, siguradong mas magiging mainit at mas matinding aksyon ang hatid ng mga susunod na laban sa PBA. Bukod sa pisikal na laro, mahalaga ring tingnan ang leadership na maibibigay ng mga import na ito. Sa kaso ni Ronday, kitang-kita sa mga nakaraang pagkakataon na marunong siyang humawak ng team sa loob ng court. Kahit hindi siya palaging nagsasalita, pinapakita niya ang leadership sa pamamagitan ng kanyang laro, defense, hustle, at pagiging composed sa mga crucial na moments. Kung mapunta siya sa Ginebra, malaki ang tsansa na siya rin ang maging emotional leader ng team, lalo na kung wala si Brownlee. Ang mga ganitong klase ng players ay importante sa isang team na may mataas na expectation bawat conference. Hindi lang sila scorer o rebounder, kundi pwedeng sandalan sa mga crucial na bahagi ng laro. Kaya kung si Ronday nga ang mapili, malaki ang maitutulong niya hindi lang sa stats, kundi sa kabuuang attitude ng team, ganun din kay Kenneth Farid. Kilala siya bilang isang player na hindi bumibitaw sa kahit anong sitwasyon. Kahit wala siyang bola, makikita mo na nagtatrabaho siya, nagbo-box out, tumatakbo pabalik sa depensa, at nagtutulak ng energy sa mga teammates. Kung ilalagay mo siya sa isang team tulad ng Magnolia na may solid na local core, mas mapapansin ang mga bagay na ginagawa niya na hindi laging nasa stat sheet. Yung simpleng hustle plays at effort sa bawat possession ay bagay na kailangan ng kahit anong team na gustong manalo. At kung ma-integrate siya ng maayos sa sistema ng Magnolia, magiging mas solid ang team lalo na sa mga do-or-die games kung saan ang effort plays ang kadalasang nagdedesisyon kung sino ang mananalo. Sa kabilang banda, si Montrezl Harrell ay may dalang kakaibang intensity na hindi basta-basta matutumbasan. Sa bawat laro, makikita mo sa kanyang galaw na gusto niyang manalo at hindi siya kontento sa simpleng performance lang. Kung makakasama siya sa Andy, isang team na sanay sa pressure at may winning culture, malaking tulong ang energy niya lalo na sa second unit kung saan kailangan ng spark. Pwede siyang magbigay ng boost off the bench o kaya naman ay magsimula at mag-set ng tone sa depensa at rebounding.
Ang presence niya sa loob ay hindi lang pisikal kundi mental rin, nagbibigay ng confidence sa mga kasama at pressure sa kalaban. Kung siya nga ang magiging import ng SND, makikita natin ang isang team na hindi lang malalim sa talent kundi puno rin ng grit at passion sa bawat possession. Sa kabuuan, ang mga potential imports na sina Ronday, Farid, at Harrell ay hindi lang basta mga malalaking pangalan, sila ay mga players na may konkretong maibibigay sa kanilang mga teams. Hindi lang sa puntos, rebounds, o assist sila makakatulong, kundi pati na rin sa kultura ng winning, hustle, at team-first mentality. Ang mga ganitong klase ng players ang tunay na nagpapataas ng level ng isang team at nagpapalalim sa buong liga. Kung tuluyan nga silang mapasama sa PBA, hindi lang ito simpleng balita, kundi isang malaking hakbang para mas lalo pang gumanda at tumibay ang kompetisyon sa bawat conference. Sa bawat dribble, rebound, at hustle play, mararamdaman ng bawat manonood na may dagdag na init at excitement sa mga darating na laro. Magandang araw! Sa video na ito, pag-uusapan natin ang posibleng pagpasok ng 3 kilalang imports sa 3 malalakas na PBA teams. Unahin natin ang isa sa mga pinaka-pinag-uusapan ngayon, si Rondae Hollis Jefferson na inaasahang maaring mapunta sa Ginebra. Kilala si Rondae bilang isang versatile na player na kayang maglaro sa maraming posisyon. Malaki ang potensyal niya na maging susunod na pamalit kay Justin Brownlee, lalo na sa mga pagkakataong hindi available si Brownlee. Alam naman natin na matagal nang kilala si Brownlee sa kanyang husay at consistency sa Ginebra, kaya kung sakaling si Rondae nga ang mapili, malaki ang magiging pressure sa kanya. Pero base sa pinakita ni Rondae sa mga nakaraang laro sa PBA, kitang-kita ang kanyang dedikasyon at leadership sa court. Marunong siyang dumepensa, marunong din siyang mag-facilitate ng plays, at hindi rin siya natatakot kumuha ng crucial shots. Kung mapupunta nga siya sa Ginebra, tiyak na makakatulong siya sa sistema ng team na kilala sa mabilis na opensa at matinding depensa. Sunod naman ay si Kenneth Farid na kinokonsidera ng Magnolia bilang posibleng import nila. Si Farid ay isang dating NBA player na kilala sa kanyang high energy, rebounding, at hustle plays. Sa height niyang bagay na bagay para sa PBA style of play, swak na swak siya sa sistema ng Magnolia. Kung mapipili siya bilang import, tiyak na mabibigyan niya ng dagdag na lakas ang frontcourt ng team. Sa kanyang karera, maraming beses na siyang nagpakita ng determinasyon at galing sa ilalim ng ring. Hindi man siya kilala sa 3-point shooting, malaki naman ang naibibigay niyang presence sa ilalim, lalo na sa rebounding at shot blocking. Ang Magnolia ay kilala sa physical na laro at depensang hindi basta-basta. Kaya kung si Farid nga ang mapunta sa kanila, tiyak na babagay siya sa ganong style. Dagdag pa dito, sanay si Farid sa mabilisang takbuhan at mataas na intensity ng laro, kaya malaking tulong ito para sa isang team na gustong maging mas dominant sa paint at panghuli. Si Montrezl Harrell na kinokonsidera ng SNG bilang posibleng next import nila. Isa rin siya sa mga dating NBA players na kilala sa kanyang explosiveness at energy sa loob ng court. Si Harrell ay may reputation na isang hard worker at enforcer type na player. Kung siya nga ang mapunta sa ND, tiyak na makakadagdag siya sa already powerful lineup ng team. Kilala ang LNB sa kanilang depth at talent, kaya kung may madadagdag pang isang tulad ni Harrell, mas magiging solid pa ang kanilang rotation. Sanay si Harrell sa physical na laro, at hindi rin siya nauubusan ng energy sa buong laro. Mahusay siyang mag-roll to the basket, mahusay din siyang dumepensa, laban sa mga big man, at may kakayahan siyang gumawa ng sarili niyang opensa. Kung siya ang magiging import, malaki ang mayaambag niya sa sistema ng SNG na kilala sa pagiging organized at methodical sa opensa. Kung titignan natin, mukhang mas magiging exciting pa ang PBA kung matutuloy ang pagpasok ng 3 import na ito. Si Rondae na posibleng maging susunod na leader sa Ginebra, si Farid na pwedeng magpatibay sa Magnolia, at si Harrell na kayang magdagdag ng intensity sa Rani. Pare-pareho silang may kanya-kanyang lakas at style ng laro, pero lahat sila may potensyal na magdala ng malaking impact sa kani-kanilang mga team. Malaki ang magiging epekto nito sa overall competition sa liga, dahil hindi lang basta pangalan ang dala ng mga players na ito, kundi actual skills at experience mula sa mas mataas na level ng basketball. Kaya kung sakaling matuloy ang mga ito, mas magiging mataas ang level ng laro sa PBA. At mas magiging kapanapanabik ang bawat matchup. Siguradong marami ang aabang sa performance nila at kung paano sila mag-adjust sa style ng laro dito. Maraming fans ang excited makita kung paano bibigyan ng bawat team ng pagkakataon ang mga imports na ito na patunayan ang sarili nila.
At kung sakali man silang tuluyang mapunta sa kani-kanilang teams, makikita natin kung sino sa kanila ang mas babagay sa style ng laro sa PBA. Hindi magiging madali ang adjustment pero dahil sa kanilang karanasan, malaki ang tsansa na maka-adapt sila agad at makatulong ng malaki. Sa ngayon, wala pa man ang final na desisyon, pero hindi maikakaila na malaking usapan ang mga potential na ito, at mukhang maghahanda na ang mga teams para sa mas matinding laban. Sa bawat import na posibleng pumasok, may kasamang expectation, may kasamang pressure, pero higit sa lahat, may malaking opportunity na maipakita ang tunay nilang galing sa harap ng mga passionate na fans ng PBA. Siyempre, habang patuloy ang mga pag-uusap tungkol sa posibleng pagpasok ni Ronday, Farid, at Harel, hindi rin maiiwasan na pag-usapan ang magiging epekto nito sa mga local players. Kapag may import na may mataas na level ng laro at karanasan, natural na mas tataas din ang level ng kompetisyon sa loob ng team. Ito ang klase ng sitwasyon na pwedeng magpabuti sa performance ng mga local players dahil mapipilitan silang ibigay ang best nila araw-araw. Sa training pa lang, ramdam na agad ang pagbabago sa intensity kapag may ganitong klaseng import na kasama. Para sa coaching staff, mas lumalawak din ang options nila sa rotation at mas nagiging flexible ang mga play na pwedeng gamitin. At para sa mga fans, mas exciting panoorin ang laro dahil hindi lang basta import ang pinapanood, kundi import na may tunay na impact sa laro. Hindi rin pwedeng baliwalain ang chemistry na kailangang buuin kapag may bagong import na darating. Sa PBA, napakahalaga ng teamwork at communication sa loob ng court. Kahit gaano pa kagaling ang isang player, kung hindi siya marunong mag-adjust sa sistema ng team at sa kultura ng laro dito, magiging mahirap para sa kanya na magtagumpay. Pero kung pag-uusapan si Ronday, si Farid, at si Harel, pare-pareho silang kilala sa pagiging team players. Maraming beses na rin silang naglaro sa mga sitwasyong kailangan nilang makisama sa iba't ibang klaseng teammates at coaches. Kaya kung mabibigyan sila ng tamang guidance at suporta mula sa team, may malaking chance na agad silang makasabay at maging epektibo hindi lang sa stats, kundi sa overall performance ng buong grupo. At kung mangyari ito, panalo hindi lang ang team kundi pati na rin ang buong liga. Isa pa sa mga pwedeng idulot ng pagdating ng mga ganitong klaseng import ay ang dagdag na exposure ng PBA sa international basketball community. Kapag may dating NBA players na lumalaro sa liga, natural na napapansin ito ng ibang fans at scouts sa labas ng bansa. Nakakatulong ito para mas makilala ang local talents natin at mas mapansin ang level ng laro sa liga. Hindi lang puro entertainment ang hatid nito, kundi tunay na growth para sa basketball sa bansa. At kung maganda ang pakikitungo at experience ng mga imports na tulad nina Harel at Farid sa PBA, may posibilidad na mas maraming quality players mula sa labas ang mainteresan ding maglaro dito. Mas nagiging competitive ang environment at mas marami pang young players ang na-inspire na mag-improve at mangarap na makalaro rin sa ganitong level. Sa huli, ang pagdating ng mga imports na ito ay isang malaking hakbang hindi lang para sa kani-kanilang teams kundi para sa buong PBA. Nagpapakita ito na seryoso ang mga teams sa pagkuha ng mga players na makakatulong talaga sa kanilang kampanya. At kung makikita natin ang commitment ng mga imports na ito na mag-perform at magbigay ng effort sa bawat laro, lalong tumataas ang respeto sa liga. Para sa mga fans, ito ang klase ng development na nagbibigay saya at excitement sa bawat game. Para sa mga players, ito ang oportunidad para matuto, lumaban, at patunayan ang sarili sa mas mataas na level ng competition. Kaya kung mangyayari man ang lahat ng ito, siguradong mas magiging mainit at mas matinding aksyon ang hatid ng mga susunod na laban sa PBA. Bukod sa pisikal na laro, mahalaga ring tingnan ang leadership na maibibigay ng mga import na ito. Sa kaso ni Ronday, kitang-kita sa mga nakaraang pagkakataon na marunong siyang humawak ng team sa loob ng court. Kahit hindi siya palaging nagsasalita, pinapakita niya ang leadership sa pamamagitan ng kanyang laro, defense, hustle, at pagiging composed sa mga crucial na moments. Kung mapunta siya sa Ginebra, malaki ang tsansa na siya rin ang maging emotional leader ng team, lalo na kung wala si Brownlee. Ang mga ganitong klase ng players ay importante sa isang team na may mataas na expectation bawat conference. Hindi lang sila scorer o rebounder, kundi pwedeng sandalan sa mga crucial na bahagi ng laro. Kaya kung si Ronday nga ang mapili, malaki ang maitutulong niya hindi lang sa stats, kundi sa kabuuang attitude ng team, ganun din kay Kenneth Farid. Kilala siya bilang isang player na hindi bumibitaw sa kahit anong sitwasyon. Kahit wala siyang bola, makikita mo na nagtatrabaho siya, nagbo-box out, tumatakbo pabalik sa depensa, at nagtutulak ng energy sa mga teammates.
Kung ilalagay mo siya sa isang team tulad ng Magnolia na may solid na local core, mas mapapansin ang mga bagay na ginagawa niya na hindi laging nasa stat sheet. Yung simpleng hustle plays at effort sa bawat possession ay bagay na kailangan ng kahit anong team na gustong manalo. At kung ma-integrate siya ng maayos sa sistema ng Magnolia, magiging mas solid ang team lalo na sa mga do-or-die games kung saan ang effort plays ang kadalasang nagdedesisyon kung sino ang mananalo. Sa kabilang banda, si Montrezl Harrell ay may dalang kakaibang intensity na hindi basta-basta matutumbasan. Sa bawat laro, makikita mo sa kanyang galaw na gusto niyang manalo at hindi siya kontento sa simpleng performance lang. Kung makakasama siya sa Andy, isang team na sanay sa pressure at may winning culture, malaking tulong ang energy niya lalo na sa second unit kung saan kailangan ng spark. Pwede siyang magbigay ng boost off the bench o kaya naman ay magsimula at mag-set ng tone sa depensa at rebounding. Ang presence niya sa loob ay hindi lang pisikal kundi mental rin, nagbibigay ng confidence sa mga kasama at pressure sa kalaban. Kung siya nga ang magiging import ng SND, makikita natin ang isang team na hindi lang malalim sa talent kundi puno rin ng grit at passion sa bawat possession. Sa kabuuan, ang mga potential imports na sina Ronday, Farid, at Harrell ay hindi lang basta mga malalaking pangalan, sila ay mga players na may konkretong maibibigay sa kanilang mga teams. Hindi lang sa puntos, rebounds, o assist sila makakatulong, kundi pati na rin sa kultura ng winning, hustle, at team-first mentality. Ang mga ganitong klase ng players ang tunay na nagpapataas ng level ng isang team at nagpapalalim sa buong liga. Kung tuluyan nga silang mapasama sa PBA, hindi lang ito simpleng balita, kundi isang malaking hakbang para mas lalo pang gumanda at tumibay ang kompetisyon sa bawat conference. Sa bawat dribble, rebound, at hustle play, mararamdaman ng bawat manonood na may dagdag na init at excitement sa mga darating na laro.